Magandang araw, ako ay si Angelo A. Villar at sa video ito ay pag-uusapan natin ang logic formulation sa programming. So ang ating learning objectives, una ay discuss program logic formulation. Pangalawa naman i-explain din natin yung programming cycle at pati na rin yung paggamit ng algorithm, pseudocode at flowchart. Tapos, madedetermine din natin yung procedures ng pseudocode at ang illustration at designing ng flowcharts. So, una, dito muna tayo sa computer program. Ano nga ba ang computer program? So, sabi dito, ang computer program daw ay isang sequence of instructions or sets of instructions na ginawa, tinype or ni-write para makapag-perform yung computer mo ng specific task. Pwedeng individual task or set of tasks. For example, gusto mo yung computer mo na mag-calculate or mag-compute. Magko-code ka para makapag-compute yung computer mo. Pwede rin namang mag-display or mag-print ng mga text or images yung computer mo. Ikaw bahala kung anong gustong task yung gusto mong ipagawa sa computer mo. So for example dito ay ang C++ at Java, mga programming language yan, tas pwede kang mag-code dyan para yung code na yun ay mag-run sa computer mo at makagawa ito ng specific task. Next naman ay sa programming cycle, una ay ang problem definition. So dapat alam mo yung problem. Hahanapin mo yung problem at dapat alam mo kung ano yung problem at maunawaan mo kung ano yung problem. Okay? Pangalawa naman ay ang problem analysis. So kung alam mo na kung ano yung problem is pwede mo na itong masolusyonan. Pwede mo na itong mapag-aralan. For example, pwede mo itong i-break down into smaller problems, into smaller pieces para mas madali yung pag-iisip mo ng solution. Pangatlo naman ay ang algorithm development. So dito ka na gagawa or magsusulat ng step by step instructions kung paano mo masosolusyonan yung problem. And pang-apat naman ay ang coding and debugging. Dito naman yung algorithm is kumbaga ita-translate mo na siya sa programming language. Pwedeng Java, C++, Python. Ikaw bahala kung anong gusto mo. Next naman, dito tayo sa algorithm. So, ang sabi dito, ang algorithm, para siyang recipe. Kasi sabi dito, step by step procedure siya. Kaso nga lang, para siya sa problem solving. Okay. So, yung algorithm, nandito yung mga steps kung paano mo masosolusyonan yung problem na yun. Kung ano yung mga solutions na naisip mo, kung ano yung mga problems na nakatapat mo, at kung ano yung katapat na solution nun. Then, sa algorithm din, sabi dito, merong finite number of steps. So, hindi lang siya basta tuloy-tuloy. Meron siyang katapusan, meron siyang hangganan. Okay. So, ito naman yung characteristics of an algorithm. Okay, una, specify each step or instruction exactly. Dapat yung mga step na nilagay mo sa algorithm ay madaling maintindihan at kailangan exact siya kasi kung hindi, pwedeng kapag ginamit mo yun as guide sa pagko-code, pwedeng maiba yung pagko-code mo or kumbaga maiba yung mailagay mo sa code mo at medyo maiba yung solution at minsan pa nga pwedeng hindi mo masolusyonan yung problem or di ka maging satisfied dun sa solution. Pangalawa naman, there must be a finite number of steps. Gaya lang din ng sinabi ko dito, ang algorithm, meron siyang katapusan. Di lang siya basta tuloy-tuloy. Dapat tinatapos mo siya. Alam mo siya kung paano tapusin. And finally, there must be an output. Siyempre, ang algorithm ay step-by-step procedure kung paano i-solve yung problem. Dapat gumagana to. Dapat merong output na lumalabas dun sa algorithm mo. Or di naman mismo yung algorithm. Kumbaga, dapat effective yung algorithm mo. Dapat nasa-solve na to yung problem. Next is pseudocode. So, sabi dito, isa siyang generic way ng pagde-describe o pagpapakita ng algorithm without using any specific programming language, syntax. Okay. So, kumbaga, para lang siyang everyday English natin. Pero, sabi dito, it resembles real programming code. At same lang din yung level of detail. Pero yung
kumbaga yung ginagamit mo dun ng mga words, hindi siya pang coding talaga. Para lang siyang everyday English na ginagamit natin. For example dito, ito ay isang example ng pseudocode. So kung makikita ninyo, it resembles a real programming code, if-else statement. Pero yung mga words diyan is parang everyday English lang din. Kasi 'di ba kung sa code, meron pa yung mga bracket, ganun, tas mga greater than equal sign, ganun. Dito, puro words ang ginamit. If a student's grade daw is greater than or equal to 60, pasado siya. Else, failed siya. So, ganyan lang yung pseudocode. It's like simplified or yun, parang simplified na code na kumbaga kahit hindi ka programmer, maiintindihan mo yung pseudocode. Yan. Kasi everyday English nga lang yung ginagamit natin dito. Then, dito naman tayo sa steps in problem solving. So, una, dapat makapag-produce tayo ng general algorithm. Pwede kang gumamit ng pseudocode na katulad nito. Kasi nga yung pseudocode na yun, pwede mo siyang gamitin as a guide. Okay. Dito naman, refine the algorithm successively to get step-by-step detailed algorithm that is very close to a computer language. So, parang dito, step-by-step siya. Una, dapat greater than or equal daw ba sa 60 yung grade. Then, kapag hindi, ay kapag oo, ang ipiprint ay pass. If hindi naman, ang ipiprint ay fail. So, ganun. Step-by-step siya and gaya ng sinabi ko kanina, mukha siyang computer language pero hindi naman talaga. Then finally, pseudocode is an artificial and informal language that helps programmers develop algorithms. Pseudocode is very similar to everyday English. Yan yung sinasabi ko kanina pa. Although kamukha nga niya yung mga code at ano siya, mukha nga siyang coding. Yung mga words na ginagamit nga rin doon, very similar lang sa everyday English. Kumbaga yung pseudocode para siyang pinaghalong coding at everyday English. Next naman, dito tayo sa flowchart. Yan. So, ang flowchart, isa rin siyang way ng pag-show or pagpapakita ng algorithm. Sabi rito, ang flowchart ay may iba't ibang symbols. At yung mga symbol na yon, sabi rito, gaya ng squares, diamonds, and ovals, ay nagre-represent yung mga yon ng mga iba't ibang operations doon sa program mo. At yung mga symbols na yun, yung mga operations na yon, connected siya by lines and arrows na nagpapakita yung kung saan nagsisimula, kung saan nagtatapos, yung flow kumbaga at direction ng program mo. Kung ano yung mauuna, kung ano yung pagkatapos nun. Ito naman yung mga flowchart symbols. Meron tayong terminal block, process, input-output block, initialization, on-page at off-page connector, condition or decision block, flow lines at documents. So, dito muna tayo sa flow lines. So, ang mga flow lines, madali lang naman yan. Ito yung mga lines with arrows na nakikita mo sa flowchart. So, sabi dito, state lines with arrows nga. nag indicate sila ng direction ng data flow. So, gaya dito, dito siya nagsimula. Meron ditong process bago to. Then, pagkatapos nun, dito naman sa box na to. Then, after ng box na to, ito naman yung gagawin. So, sometimes daw hindi pinapakita yung mga arrowhead. Pero para mas maging clear at para mas maunawaan natin yung flow ng flowchart, dapat mas mainam na merong arrow. Yan. So, sabi dito, is used to connect blocks by exiting from one and entering another. For example dito, itong flow line na to, lumabas siya galing dito. Then after niyang lumabas dyan, pumasok naman siya dito. Ibig sabihin niyan, pagkatapos ng process block na to, ito naman yung gagawin. Dito naman tayo sa terminal block. Okay, so ang terminal block naman is either ovals or rounded rectangle siya. At ito yung nag indicate kung saan nagsisimula o kaya naman nagtatapos yung program mo. So, yung start, syempre, meron siyang label na start. At merong isang line na lumalabas dito. Walang line na, walang flow line na pumapasok sa start. Kasi nga, dito nagsisimula lahat. Kumbaga, pwede lang dito, merong isang flow line na lumabas.
Sa end naman, kabaligtaran ng sa start. Since ito yung katapusan, meron dapat isa lang na flow line na pumapasok dyan or multiple. Ikaw bahala, pero mas maganda if isa lang. Then, meron din tayong initialization block. Dito naman, lahat ng variables na gagamitin mo sa program mo, dito mo siya ilalagay. Dito mo siya i-initialize, dito mo siya i-declare. So, meron dalawa sa initialization block. Una ay declaration. Dito mo ilalagay lahat ng variables na gagamitin mo nga. Gaya dito, x at saka y. Tapos, initialization naman, yan, dyan mo isa-set yung value. Sa declaration, yun yung variable name. Dito naman sa initialization, yun naman yung value ng variable. Gaya dito, x is equals to 10 at y is equals to 5. So, gaya lang din ng ng oh, dito naman sa initialization block, gaya ng karamihan ng iba pang block dito sa um, flowchart, merong isang flow line na pumapasok at merong isang flow line na lumalabas. Gaya dito sa process block. Okay, so yung process block naman, rectangle or box siya. Yan. Or square. Yan. Tapos dito, nangyayari lahat ng mga operations, ng mga calculations, opening or closing files, kumbaga ng mga in-between actions. Dito nangyayari yun sa process block. Gaya nga dito, process. Nandito yung mga procedure. So, sa process block, merong isang flow line na pumapasok at merong isang flow line na lumalabas. Sa input at output naman, merong parallelogram dito. At ito naman, yung mga parallelograms na to, nandito yung mga datas na ini-input mo dun sa program at yung mga datas na nagiging result ng mga, for example, nitong process block. So, kagaya lang din ng process block, merong isang flow line na pumapasok at merong isang flow line na lumalabas. Dito naman sa condition or decision block, it's a diamond na nag-i-indicate ng decision. So dito, merong isang flow line na pumapasok, pero unlike nung mga previous na blocks, previous na shapes, dito sa condition block, meron dalawang flow lines na lumalabas. Isa para sa true at isa para sa false. So kung merong condition dito, kung yung condition na yun ay na-meet niya, kung true yung condition na yun, dito siya sa true at merong separate action na mangyayari. However, if false naman yung condition na yon, meron namang ibang action na mangyayari. Dito naman tayo sa on-page at off-page connectors. So, simple lang yan. Kung meron kang dalawang sections na gustong ipag-connectin at gustong ipag-connect at yung sections na yun ay for example magkalayo or merong nakaharang, pwede kang gumamit ng on-page o kaya naman off-page connectors. Madali lang yan. Yung on-page connectors sa yung mga circle, yan. Kumbaga nagsiserve siya as parang connection point between two sections. Dito, itong dalawa, pagko-connect mo yan, ayaw mong, since for example, merong harang dito, ay para mapag-connect mo siya, maglalagay ka ng on-page connector. Ito, circle. At sa dapat, kung yung label dito ng on-page connector mo ay A, dapat dito rin. Parehas dapat yung label ng on-page connectors mo. Ganon din naman sa off-page connectors dito sa parang binaligtad na bahay sa Pentagon. Parehas lang din siya na on-page connector pero ginagamit siya para sa mga sections na magkaiba ng page. For example, ito kunwari ay nasa first page, ito naman ay nasa second page. Para mapag-connect mo yan, gagamit ka ng off-page connector. Dito naman is example nga ng flowchart. This is just a very simple example ng flowchart, no? Sabi dito, create a flowchart that displays your age 5 years from now. Dapat daw sa algorithm na to, merong variable na naka-initialize yung current age natin. So, syempre sa flowchart, magsisimula ka sa terminal block sa start, then may flow line, tas sabi dito, since kailangan meron tayong initialization, meron tayong initialization block. At nandito yung variable na age natin. Yan yung age. Tapos yung value nito is, since 18 years old ako, ang value nito ay 18. Then, merong flow line na lalabas papunta dito sa process block. Sabi dito,
age 5 years from now. E di ang process natin dyan magiging age, future age equals current age plus 5. Yun yung calculation, yun yung computation natin dito sa process block. Then kapag tapos na yun, magkakaroon tayo ng flow lines ulit. Then dito na lalabas sa output block. I-display na dito yung future age natin. So, 18 plus 5, ang i-display dito ay 23. Then pagkatapos nun, since wala nang ibang instruction, wala nang ibang command, dito na tayo sa end. Mata-terminate na yung program. So sa flowchart, lalo na sa conditional and decision block, meron tayong conditional statements doon at meron tayong logical operators at relational operators doon. So una, meron tayong logical operators. Meron tatlo dito, ang AND, OR, at NOT. Ang AND at saka OR, yun yung kadalasang ginagamit. Samantalang yung NOT naman, ninenegate niya yung result ng boolean value. For example dito, okay, sabi dito, yung NOT operator daw, nire-reverse niya yung logic at result ng certain condition na yon. For example, if yung condition A ay false, ang lalabas dyan ay true. At kung true naman siya, ang lalabas naman sa not operator ay false, no? So yung not, ang symbol nito ay exclamation point, gaya dito. Not A ang basa diyan. Okay. So ito yung truth table ng not. Binabaligtad lang niya yung ah, yung condition, yung result ng condition. Dito naman sa end or truth table, ito yung symbol nila. Yung end, dalawang ampersand, at yung or naman, dalawang vertical line. So dito, sa end operator, magiging true lang yung kalalabasan niyan if both condition A at condition B ay true. Kung meron mang isa sa kanila or kung parehas silang false, false ang lalabas dito sa end na operator. Di katulad dito sa OR na kumbaga kung meron lang kahit isa na true dito, true pa rin ang lalabas. Kahit na false yung isa, pero yung isa naman ay true, true pa rin yung lalabas dyan sa OR operator. Magiging false lang yan if parehas na false yung conditions. At isa pa nga pala, sa sa flowchart, ang ginagamit natin na kapag sa mga conditional statements, ang ginagamit natin hindi siya words lang katulad ng sa pseudocode. Ang ginagamit natin ay mga symbols. For example, kagaya dito sa relational operators. So, mga relational operators, it compares two values and returns a boolean value depending on whether the test condition is true or false. So, for example dito, 2 is less than 3. Since sabi dito, kino-compare niya to. 2 daw is lesser than 3. Mas mababa daw siya sa 3. Ang value na ibabalik niyan ay true kasi totoo naman. So, dito naman, 2 is equal to 3. Yang symbol na yan ay equal to. Is equal to. Since hindi naman equal yung 2 sa 3, ang value na ibabalik niyan ay false. Yan. Dito naman sa 2 is greater than 3, false din yon at false din yung ibabalik na boolean value niyan. So gaya nga ng sinasabi ko dito kanina sa flowchart, ang ginagamit natin ay mga symbols. Mga, for example, ito, mga mathematical symbols. Hindi lang mga words katulad nito. Kasi kapag ito yung ginamit mo, yung mga ito kasi, mas ginagamit siya sa pseudocode. Habang ito naman, yung mga symbols talaga, ginagamit yan sa flowchart. Okay. So, yung less than operator, ito yan siya, at ito naman yung greater than. Ang pinagkaiba nilang dalawa, yung less than, para siyang triangle na nakatutok sa kaliwa. Yung greater than naman, nakatutok sa kanan. No? Tapos yung less than or equal to, pati yung greater than or equal to, para lang siyang parehas nitong less than or greater than. Kumbaga, mayroon lang equal sign pagkatapos. Kasi yung less than, di ba, mas mababa. Dito sa less than or equal to, mas mababa o kaparehas. Kasing equal. Kasing dami, parang ganun. Sa greater than, ganun din. Kasing, ah, sa greater than, ganun din. Mas mataas o kasing dami.
Dito naman sa is equal to, dalawang equal sign yan. Dalawang equal sign yan kasi kapag isa lang, magiging assignment operator na siya. Kaya dalawa para maging relational operators at ang tawag doon ay is equal to. Tas yung not equal to naman, dalawa yung symbols niyan. Ito not equal o kaya naman yung less than at greater than sign na magkatabi. So, dito naman tayo sa selection structure. So, sa conditional statements, hindi naman required na parehas na yung true at saka false ay merong action na gagawin. For example, dito sa single alternative selection structure, yung false lang yung merong action. No? O kaya naman, pwede naman yung true lang yung merong action, tas yung false, dire-diretso na lang. Or vice versa, gaya dito, yung true, dire-diretso lang. Yung false, meron pang action na gagawin bago yun. Tas pwede rin naman parehas silang may action na gagawin, kagaya dito sa dual alternative selection structure. Dito, kung yung condition ay true, merong action na gagawin. Tas kung false naman, meron ding different action na gagawin. Then, tsaka magpo-proceed dun sa next set of instructions, sa next set of program. No? Tas sa conditional statement din, pwede mo siyang i-nest, pwede siyang multiple yung gawin mo. For example dito, sa condition na to, if true siya, merong input na, ah, merong output pala na lalabas. Tapos ma-end na yung program, ma-terminate na yung program. Pero kung false naman siya, merong another backup na conditional statement. Tas kung true naman yun, meron namang panibagong output na lalabas, tas ma-terminate na yung program. However, if false naman yun, wala nang lalabas kasi wala nang nakalagay dito eh. Mag-e-end na lang siya, mate-terminate na lang yung program. Ganun yung multiple decision boxes, no? Di lang naman limited sa isa yung conditional statements. Pwede naman nested, kagaya nito. If else yan. Then dito naman sa looping, yan. So dito, for example, itong sa conditional statement, for example, ang nakalagay dyan is x is